Romualdez dahil sobrang corrupt yung demonyong yan. Maleta din yan, mama. Maleta din yan. Yes. So Maleta. he bribed two Supreme Court justices, 'di ba? So tapos maleta ulit. No, so Pwede. hindi naman niya ginawa yan mag-isa no? Maraming nakisama sa kanya, maraming nagtakip at maraming nagtulay para kausapin ang mga Supreme Court justices, etc. I wouldn't be surprised kung gagawin niya kasi si Martin Romualdez, kung hindi niya napansin, he's a nut job. May sira sa ulo. Seryosong sira sa ulo ito. Ang baba ng tingin niya sa Supreme Court, lahat pwede niyang bayaran. Kasi nga mukha siyang pera di ba? Mukha siyang pera. Ma'am, naalala mo? He tried to bribe his way to eliminate the office of the Vice President and consolidate power. Doon sa charter change, 32 billion pesos ang ginamit na pondo. Pondo ng mamamayan. Yung peke na signature drive na walang pinatunguhan, 32B. Kaliwat ka ng pamimigay ng mga ayuda here, APEC, AX, MAEC, MACAP, kung ano-ano. Kasi pera niya na pinapalakpakan sa yun pala nang galing sa pinagnanakaw nila na pondo ng bayan. Dadagan, Balita News Update. Ang phenomenal kasi nitong DEC Inday no? Pero syempre nagtrabaho kay PRRD. Sanay ako sa ratings na off the charts, di ba? Kay Inday, hindi siya ganun ka off the charts, pero consistently the most trusted, di ba? The most trusted. And PRRD did not experience what the Vice President has experienced since she sat in office to this day, and it's getting more vicious. I'm talking about the very vicious operations of the Marcos administration colluding with a terrorist organization to take the Vice President out of the presidential running, di ba? Pero it has affected the opposite, no? The opposite of what Marcos was hoping for. Mas lalong nagalit ang tao sa kanya kay Bangag. Paano ba namang hindi magnanakaw ka, adik ka pa? Tapos itong si Inday, alam mo, admirable si Inday kasi Eric tuloy-tuloy no? Tuloy-tuloy ang pagsilbi niya. Tapos nalaman ko pa ngayon from our assets, no, that this is serious that there's going to be a serious attempt daw, assassination attempt on one of the senators, and they are going to blame it on Inday. No? And then and I'm not surprised by it, no, kasi look at Martin Romualdez. Talagang desperado talaga tong taong ito. No, kita mo si Marcos, talagang desperado. Mukha na ngang mga kalansa ito, mga ito, di ba? Pero tuloy-tuloy sila, and it's going to get even worse, no? It is solo 2026 kasi ito yung now or never nila, no? So, totally admirable that the Vice President is seen and trusted by the Filipino people, but no less admirable to me is the Filipino people na nagmamature politically, na hindi na sila pwedeng paikutin. Of course, may mga social climbers dyan, katulad ng mga dilaw-dilaw, di ba? Tsaka mga kain-suka na napakarami na narami nakakuha ng maleta. Tapos itong we have this vicious political mercenaries like Ronald Llamas na, you know, he's making the rounds in media, kahit saan siya. May bayad yan, mama. May bayad, may budget yan. Of course, dahil ito naman yung pagmumukha niya, mukha bang walang bayad yun. Diba? So, and very vicious, no? Very vicious na, and we have to remember that it was the Chief Justice Renato Corona who himself named, identified niya yan. Identified clearly Ronald Llamas and Risa Ontiveros behind the lies against the very noble Chief Justice Renato Corona, so that he died a broken man. Wag nating kakalimutan yung kababuyan na yan ni Risa Ontiveros at ni Ronald Llamas, yung mag-boyfriend na yan. Oo. Boy AK-47 ang tawag dyan, ano? Akala mo kung nakipaglaban sa hukbo, hindi naman niya naging PA. Naging mercenaryo lang. At na-involve pa yan, Ma'am Sakwan, hindi lang sa Boy AK-47 issue. At kay Hontiveros, na-involve pa yan sa mga fake na mga manufactured na pirated na mga DVD, baka pati pornographic materials, bit-bit pa nito. Balasubas din itong tao na to, mga kababayan, ano? Walang pinagkaiba yan kay Dilima at kay Trillanes at kay Dilima. Kinakapital po nila
Ang kanilang kunwari ay paninindigan pero for sale. Kaya mercenary ang tawag po, mercenaryo. For hire I-hire mo sila para gumawa ng kabulastugan, and it was no less than, aside from the former Chief Justice Corona na in-identify sila, binisto yan ni late Senator Miriam Defensor Santiago nang tinanong at kinos-examine yung dalawang witnesses. Saan nyo nakuha yung mga dokumento na to? Wala palang authenticity, manufactured, tampered. Doon palang kay Senator Miriam Defensor Santiago, tinuro sila ng kanilang testigo. Ibinigay po sa amin yan ng grupong Akbayan nila Senator Hontiveros, hindi pa siya senador ma'am, nila Hontiveros. Si Llamas at si Hontiveros magkakasama po sa grupo ng hilaw na komunistang Akbayan. Hilaw ma'am dahil takot humawak ng armas at makipagbakbakan para maging terorista, pero nag-aaktong komunista. Kaya hilaw, malasado o kaya kinilaw na komunista. Yang si Llamas at saka si Hontiveros, no? Mga kababayan, almost 50% pa rin ang nagtitiwala kay Vice President Sara Duterte. Mataas. At ito po, in spite kung si Miss Corina Sanchez pa, kita mo, hindi lang puso niya ang matatag, pati mga paa niya matatag. Lahat ginawa. Atake laban sa kanya, tumatayo pa rin. Lalaban ako, tatakbo ako sa pagkapangulo. Yan ang Inday Sara Duterte, formidable. Pero ma'am, may binanggit ka na very crucial, ang factor ng Duterte brand of leadership. Hinahanap pa rin kasi ng taong bayan Niyayata pa rin nila ito, yung matatag na paglaban sa kriminalidad at mga terorista, magnanakaw at kawatan sa gobyerno, takot kay Duterte, adik, sindikato, mga akyat bahay, rapist. Takot kay Duterte yan. Takot sa Duterte. Hindi lang kay Digong, Duterte brand of leadership. Ang mga magnanakaw at mga oligarko na mapagsamantala sa kayamanan ng mamamayan, takot yan na gumamit ng kanilang poder at kapangyarihan para hututin ang kayamanan ng mamamayan. Kay Rodrigo Duterte may kalalagyan sila, mas lalo pa din pati kay Sara Duterte. Alam nila na si Sara Duterte walang pinagkaiba yan sa tapang at pagiging matatag pag ang pinag-uusapan taong bayan. At ang pangatlo, mga kababayan, ito po yung very categorical nila na posisyon na kapag interes ng mga Pilipino, interes ng mamamayan, hindi sila mag-aalangan na panindigan at ipaglaban. Di bali ng buhay man ang itaya nila. The way Rodrigo Duterte made decisive actions and decisive decisions. Marawi War, pandemic, Gulf, Middle East crisis, and marami pa, laglag bala, mga pananamantala ng oligarko, you name it, naramdaman ng taong bayan yan, and the streets became safer, and ang mga taong bayan secured. Takot ang mga kriminal, takot ang terorista, durog ang mga komunista. Nasanay tayo na binigyan tayo ng standards. Binuksan ni PRRD yung utak natin na kayang-kaya, no? Pag hindi magnanakaw ang gobyerno, merong free college education, may universal healthcare, may yung infrastructures, etc. Diba? Marami lahat yan. Kahit yung feeding program sa bundok na abutan ko pa yan na nung time ni PRRD. Wow, meron talaga. No? So, pag hindi nagnanakaw ang gobyerno. So, ngayon, itong mga politicians na ito, no? Kasi hindi tayo nagkulang ng aviso kay Tambaloslos Sinabi natin, gusto mo pala maging president, hayop ka. O makinig ka sa amin, okay? Magsilbi ka, gago, di ba? Hindi nakinig Ang ginawa... Si Sara Duterte yung binanata niya Nagnakaw pa. Sana nagpapogi siya sa Pilipino, di ba? Mali ang ginawa kasi nga di naman nila alam paano magsilbi. Kita mo naman paano yung it's very shocking the incompetence and the lack of knowledge of this Marcos administration. Mm-hmm. They don't even know what their mandates are, no? Parang out of nowhere, what? The NBI is what? Saan nanggaling yung trabaho mo ba yan? Diba parang, tapos nang nangyari yung Middle East, ang PNP ang naglabas ng statement, ano daw? Parang ganon. Diba tapos nagsalita si Tariela, ano daw? Ano to? Parang talagang gobyerno ng run by a drug addict. Talagang, and somebody
who doesn't know the barest minimum about running a government, about the bureaucracy. He has no idea that he would be measuring, he would be calculating ilang gaano kabigat ang kaya ng helicopter, para nagka-calculate siya, nagko-compute siya sa utak niya kung ilan yung trips nung Ng maleta. ilan yung trips sa during the disaster, imbes na Akala ko yung maleta na akutin. uutusan mo lang yung AFP, baliw. Di ba? Tanga-tanga. Di ba? Ubod ng bobo na, ay, ano pinagagawa niya? Akala niya yun ang dapat niyang gawin. Ika-calculate niya yung, iko-compute niya. Tapos, may dagdag pa yun. Ang problema natin, tuloy-tuloy ang ulan, hindi tumitigil ang baha. Siyempre, kaya ka nga mag-rescue. tapos Eric, ito pa sabi niya, kailangan ayusin natin yung mga daan. Matagal pa yun. Mapapatay sila sa gutom. Ang tapat-tapat niya, grabe. Lunod na sa baha ang mga tao. Tapos sasabihin pa nung spokesperson niyang tanga, 'di ba? Napakahirap magpadala ng eroplano sa Middle East. Tanga-tanga. Ang dami ng bansa ang gumagawa. Inako na nga na Singapore yung sa mga kapamilya natin na iuwi, 'di ba? Tapos yan ang lalabas. Kasi zero, wala silang alam. Kahit si Claire Castro, no, makita mo talaga. Bopols. Ubod. And Claire Castro, all of them actually. But let's just zero in on Claire Castro Grabe. as the model for someone who that she's really the face of the Marcos administration. Wow, darn stupidity. It's really Botangera. Wow, talagang nagna-nosebleed ako sa pagka-stupid, no? Talagang and yung iniinsulto ang Pilipino na yan ang humaharap sa amin, diba? Tama. Stupidity ang sinasabi, diba? So, and yet, how can you blame her, no? Ang kanyang alter ego ay itong si Bongbong Marcos is exactly her equal, no? Eksakto. No? Yung qualification niya, ma'am, hindi naman ang pagiging abogada niya doon kung bakit siya tinawag na pambansang barker Yung pagiging botangera niya. Yung tuwing magsalita siya, birahin mo lang ng birahin si Sara at si Rodrigo Duterte, okay na yan. Bula-bulahin mo lang ang mga tao, okay na yan. Ganyan lang naman ang qualification na kinuha siya Kasi, pangbubulatik at atake. Kasi Eric, mga kababayan, ano sasabihin niya? Kasi yung time namin sina Spokesary, si Secretary Sal, no? Sinasabi nila yung policies ni PRRD, yung accomplishments niya, yung landmark accomplishments ni PRRD, policy, etc., etc. Meron bang ganun si Bangag? Wala, puro nakaw lang ang ginawa niya, tsaka puro kaadikan lang, 'di ba? So, and then si Claire Castro, she also is a beneficiary, 'di ba? Like Larry Beneficiary. And there's no prinsipyo talaga. And I heard that even yung damit ni Claire Castro galing kay Lisa Marcos yon, no? So parang meron silang ganung napaka-unprofessional talaga. Oh my goodness, 'di ba? So talagang pag botangera lang talaga ang qualification niya Kung baga sa man pangbardagulan lang talaga Wala naman talagang alam ito sa presidential communications work Hindi naman communications ang ginagawa ni Claire Castro Ang ginagawa po niya ay barker. Pag sinabing barker po, binabayaran ka para tumahol, hindi para mag-communicate sa taong bayan. Tama si Ma'am Lorraine, they both deserve each other si Marcos at si Claire Castro. Wala naman talagang kapasidad si Marcos na maging pangulo. Yung otoridad at kapangyarihan niya, inaabuso ng kanyang pinsan na tarantado na kasabwat nila sa sindikato ng Pandarambong for 3 years. Grabe ang katay sa budget, no? Trillions of pesos. And then sasabihin ni Marcos Jr., wala siyang alam, kaya siya nagpa-imbestiga, kulukoy. And then ang isa na gumagamit sa kanya, yung kanyang asawa, syempre, na money-making din ang ginagawa, no? Sabi ni Saldico, ginawa na nila ng buong pamilya niya ang buong gobyerno para pagkakitaan. Ang poder at kapangyarihan sa gobyerno ginamit para pagkakitaan. Kaya nga ma'am, hindi makapyok tingin ko mas lalo itong lalawak. Mas lalo itong CCD. Mag-i-intensify po ito at hindi mawawala po ang public interest dito. Kaya nga nila pilit na pinapatay na wag mabigyan ng opportunity of forum and venue sa Senado.
Kaya nila pinapatay na wag ito maimbestigahan ang mga testimonya at salaysay nila dahil pantakin mo ma'am ang salaysay, for example, no, kung tatanggalin niya ng mga, kung magkaroon ng paninindigan muli ang majority ng senators natin, tanggalin si Tito Soto at si Ping Lacson dyan, bumuo ng Senate Committee of the Whole na buong Senado mag-iimbestiga, ihahanay mo si Adrian Bersamin, si Lucas Bersamin, si Pangandaman, ang 18 former soldiers, si Leandro Libesti, ang Cabral Files, at iba pang mga nagtestigo, sigurado tayo tataob itong gobyerno ni Marcos. Kaya nila hindi pinapayagan na lumawak at magtuloy-tuloy ang salaysay ng former 18 soldiers. But the message has already been sent out, mga kababayan. So ang sagot ko kay Ma'am Lorraine, lalawak ito ma'am. It will inspire other witnesses to come out. Posibleng magkaroon ng change of heart si Lucas Bersamin dahil iniipit na rin si Little Boy, ang tawag sa kanyang pamangkin. Apo pala niya sa pamangkin. Ang tatay is pamangkin niya, or apo niya sa pamangkin si Adrian, iniipit na rin. Si Jojo Cades, nowhere to be found. Yusek din ito. Si Trigib Olaybar, nowhere to be found. Si Mark Tiksay at si Paul Estrada, nowhere to be found. Sino ang mga ito? Ito po ang mga binabanggit ng mga former soldiers na pinagdilibiran. Kaya nga winawala na po sila. But we can see the puzzle already na hindi naman po bobo ang mamamayang Pilipino para hindi nila makita that it's all Marcos and Romualdez na may pananagutan. Matter of time lang ito, ma'am. Nadami pang witnesses. Tapos yung ano pa doon, yung mas nakakagrabe pa for them is napakalinaw nung pagtatakip na ginagawa ng gobyerno, sila Tito Soto, sila Ping Lacson. Si Ping Lacson, si Matibag, yan Matibag. lahat, no? All of them, no? That it's very clear, lalo nilang ginagalit ang tao kasi ba't hindi ninyo kini-question yan? Ba't walang Senate inquiry? 'Di ba sabi ni Jaime Marcos magse-Senate inquiry siya? O nasan na, 'di ba? Hindi yata nakalusot, ma'am eh. Why? They need to have the approval ng Committee on Rules, and then ang committee to investigate is ang committee ni Lacson. Pero ma'am, dahil sa Senate Blue Ribbon Committee, pero may pero yun ma'am, pwede namang itulak pa rin eh. Hindi siya magiging official, pwede, I think ma'am, this will be a challenge, first time ito mangyayari. Kung gagawin ng mga senador na may paninindigan, bubuuin nila ang Senate Minority Panel. Di minority sila ma'am. Si Alan Peter, sila Robin Padilla, sina Aimee Marcoleta, and the rest, siyam sila yata, minus Senator Bato, 8. They can have a Senate Minority Panel. But it will not be official, but it will be declared unparliamentary. Banggaan yan, ma'am. But it will be embraced by the people. Kung paninindigan ni Aimee na imbestigahan nila at ipapatawag nila. But what's clear kasi to me right now is that this government has already failed. There really is a failure of governance because something as simple as that, no, that accountability, you cannot get it done. Yes. So I was thinking this weekend's Senate as an institution. Exactly. Yeah, but on the other hand, the way I'm thinking right now is I don't care. It has to be weakened to the point where it gets destroyed because it's nonsense. Walang kwenta. No, even the my goodness, even the Supreme Court, no, it's been a year Yes. since PRRD's and yet nothing. So what does that tell you? There's really a failure in our government already. Talagang yung hindi mo na maasahan ang gobyernong ito. Talagang yun pala yung sinasabi ni PRRD. No, tinatanong ko siya noon, will they succeed? And then he said, yes, if they pour enough money. Yeah, So, pera talaga. yeah, but he said only up to a certain point. They will succeed short term. Pero bantay kayo kasi pag ang Pilipino nagalit, Yeah, napuno. din. Yeah. So, I agree to that. yeah. Ma'am, So, iskandaluso ito Pag mantakin mo ma'am ang Supreme Court, you don't need to be an expert in law
kinuha si Duterte, si Pangulong Duterte, walang warrant of arrest na pinakita. Yeah. Kahit sino po, hindi ka na mag-aaral ng batas, illegal yung ginawa. Hindi iniharap sa judge. Kahit sa ICC as Rome Statute, required yun na magkaroon po ng appearance before a domestic court, hindi ginawa. And yet, isang taon hindi makapagdesisyon ng Korte Suprema para sabihin niya ito ang mga illegal na ginawa. 1, 2, 3. Dapat ipetisyon ng gobyerno ng Pilipinas na ibalik si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas at dahil ito ay usapin ng sovereignty. You know Ito what? ay usapin ng pangingibabaw ng pagiging malaya ng bansa. Sa tanong ni Ma'am Lorraine, bakit ganun ang patumpik-tumpik and why the Supreme Court is dragging its foot para dito? Ay mukhang may labihing, ma'am eh. May mukhang may labihing sa loob. At isa dyan na naglalabi yan, si Lisa Araneta, labihist yan eh. Ibig sabihin gapangan. This. Si Romualdez, gapangan yan, ma'am eh. Alam natin po na hindi santo at mga santa ang Supreme Court. May mga magagandang silang desisyon, pero may mga pagkakataon na tinutulugan nila ang kaso. Halimbawa, yung budget na in-expose ni Pangulong Duterte at nila si Congressman Ungam. May petisyon yan, ma'am, yung 2025 budget. The most corrupt budget, even Senator Drilon and many more, even Justice Ascona at marami pa, Justice Tiham, nagsasabi, naku, napakabulok unconstitutional ang budget na yan. Even ang 2024 budget, insertions nila. Tahimik ang Supreme Court, walang desisyon. Sa tanong ni Ma'am Lorraine, when institutions fail the people, halimbawa, Supreme Court, Senate, sa House of Representatives, given na po yan. House of Tambaluslos yan eh. Saan pupunta ang taong bayan? Yan ang tanong kung bakit nyo tinatanong na palagi na lang ina-address ni Pangulong Duterte ang AFP, ang mga military. Because the arbiter of law should be the ones who provide the pillar for the law to exist and be implemented. And what is that? The AFP and the PNP ang nagsisilbing haligi ng Republika ng Pilipinas. And yet, ayaw nilang panindigan ang pagiging haligi nila. Ayaw nilang sabihin na bumaba ka na nga, lumayas na kayo. Sobra-sobra na ito. Let the new leadership come in through the constitutional succession. Pwede ba yon? Pwede po yan. Nangyari po yan that made Erap Estrada forced to resign. Dahil nagdesisyon ng ang Armed Forces of the Philippines together with the PNP na they withdraw support to the Commander-in-Chief and they will recognize the Vice President as the constitutional succession to be the new President. Ma'am Lorraine. I was speaking to a group of basta friends from before pa pero mga foreigners ito, mga British, no? Kaibigan ko ito since college. Tapos sabi niya, sa bansa namin, no, hindi nila extraordinary, hindi nila makikidnap ang ordinaryong mamamayan dito kasi gagawin lahat ng Supreme Court namin, no? Correct. Gagawin lahat, no? Na pero para matigil yan, no? Right away they'll cite, but I remember they dragged their feet during the kidnap of PRRD, 'di ba? So parang what I'm seeing right now, no, is really a government that's failing the people over and over and over, and history will not be kind to these people, no? Kasi malalampasan naman natin ito malalampasan natin ito at malalaman natin, no, sasabihin ng kasaysayan nung panahon na ganito nagpatumpik-tumpik ang Supreme Court, nagpatumpik ang AFP, ang PNP, etc. Tapos naalala nyo nung yung Delaware na kaso, yung case ni Tambaloslos. Si Tambaloslos, si Martin Romualdez, dahil sobrang corrupt yung demonyong yan. Ma'am, maleta din yan, mama. Maleta din yan. Yes. So he bribed two Supreme Court justices, 'di ba? So tapos maleta ulit. No, so yung ganun yung paraan ni Martin Romualdez. At saka Pwede. Hindi naman niya ginawa yan mag-isa no? Maraming nakisama sa kanya, maraming nagtakip at maraming nagtulay para kausapin ang mga Supreme Court justices, etc. I wouldn't be surprised kung gagawin niya kasi si Martin Romualdez, kung hindi niya napansin, he's a nut job. May sira sa ulo. Seryosong sira sa ulo ito.
na Yeah. siya yung sinasabi ko na walang kahihiyan, hindi marunong Walang mahiya, no? Eh isang ano yun isang karakteristik yun ng taong may utak pa, Ah, may bait pa, marunong mahiya. Ito hindi. So, ang baba ng tingin niya sa Supreme Court, lahat pwede niyang bayaran. Kasi nga mukha Yes. siyang pera di ba? Mukha siyang pera. ma'am, Parang- naalala mo, he Yeah. tried to bribe his way to eliminate the office of the Vice President and consolidate power doon sa charter change. 32 billion pesos ang ginamit na pondo ng mamamayan. Yung peke na signature drive na walang pinatunguhan, 32B. Kaliwat ka ng pamimigay ng mga ayuda here, APEC, AX, MAEC, MAKAP, kung ano-ano, kasi pera niya na pinapalakpakan sa yun pala nang galing sa pinagnanakaw nila na pondo ng bayan, Ma'am Lorin.